Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Kaya po nakikita nyo sa ating screen mga kababayan ay walang iba kundi si Madam Leni Robredo. At ito po nga midterm elections ay mas highlight po ng kanyang kampanya ang pagsuporta dito po kay Kiko Pangilinan, kay Bam Aquino, sino pa ba inendorso niya, Heidi Mendoza. Hindi masyado niyang hinighlight yung kanyang pagtakbo bilang mayor kasi sure win naman mga kababayan Alam naman natin na mahal siya dyan sa kanilang lugar. So no need na masyado nga mag-concentrate sa pangangampanya dyan po sa Naga City kasi landslide nga po ang panalo niya. So ang concentration niya mga kababayan ay ikampanya si Bam Aquino at etong si Kiko Pangilinan. Nakitang-kita naman natin na pasok mga kababayan. Si Bam Aquino number 2 at number 5 naman si Kiko Pangilinan. Ako proud akong sabihin na bagamat tayo pro-government ay binoto ko po yan si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. So ito yung hindi ko makalimutang sinabi ni Madam Leni Robredo. Sabi po niya, walang 2028 kung hindi natin matatawid ang 2025. So alam nyo ba ibig sabihin yan? Alam ko naman siguro, naiintindihan nyo yan. Kasi itong si Madam Leni Robredo ay kinukumbinsi nilang muling tumakbo bilang presidente sa 2028. Kasi di ba natalo po siya noong 2022, ngayong 2025 tumakbo siya bilang mayor ng Naga at landslide. So meron pa pong 2028 na parating. At ito pong 2022 hanggang 2025 hanggang 2028 ay punong-puno po ng bangayan ng Marcos at ng mga Duterte. Kaya nga po siguro ganito yung nangyari. Ito po, pakita ko sa inyo. Ayan po. Kaya po ito po nga mga opposition ay talagang nagtagumpay sa kanilang pagtakbo sapagkat siguro yung ibang tao sawang-sawa na po sa bangayan. Sawang-sawa na po sa away. Kaya siguro, sabi nila, siguro kinakailangan na nating ipanalo itong mga ito para kahit papano ay makatulong naman sa ating bayan. Kasi kapag panay bangayan mga kababayan, ito si Pangulong Bongbong Marcos, ito pong Marcos administration, talaga naman po nagtatrabaho. Wala naman po tayong masabi, ginagawa nga po nila lahat para matulungan ang ating mga mamamayan. Pero may isang grupo po na nagpapanggap na opposition, ang tawag po sa kanila dapat hindi opposition kundi obstructionist. Kasi ino-obstruct nila ang takbo ng gobyerno, ino-obstruct nila ang pag-angat at pag-unlad ng ating bansa. Yan po yung grupo nila Sara Duterte. So dahil dyan sa ginagawa nila, medyo hindi nagiging magandang takbo Ang daming kontra So etong mga to, yan mga kababayan, congratulations pala dito po sa mga nanalo na mga kakampings mga kababayan. Kasi ako, ito mga kababayan, linawin ko lang hindi po ako dilawan at hindi po ako kakamping. Hindi rin po ako loyalista, hindi rin po ako DDS. Ako po ay pro-government. Wala po akong pinipiling kulay. Ako po ay pro-government. Kung sino po ang nandyan sa gobyerno, susuportahan natin. As long na tama ang ginagawa nila. Pero kapag mali, syempre, sisitahin din natin. Kasi hindi po tayo panatiko. Hindi po katulad ng iba dyan na mali na ginagawa, palakpakan pa rin. Yung mali, pinipilit kaming tama. Yung tama naman, minamali. Yun po yung mga panatiko na grupo ng obstructionist. Hindi po sila opposition. Ito po ang totoong opposition. Ito pong nasa harapan natin. Kaya, ito pong sinabi ni Madam Leni Robredo na walang 2028 kung hindi natin maitatawid ng 2025. Ito nga pong sagot, paano ba yan, Naitawid namin. Naitawid, mga kababayan. Yan, Bam, Aquino, Kiko Pangilinan at yung yung mga party list. Talaga namang nagtagumpay. Kaya nga itong si Chel Jokno at itong si Leila de Lima ay sumama na po sa mga prosecution team na magdidiin dito kay Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. So, naitawid na
Madam former Vice President Leni Robredo. So siguro, wala ka ng palusot. Kinakailangan ng mga kakamping ang iyong tugon. Diyan paano ba yan, naitawid namin? Kasi sabi mo, kung may tatawid ng 2025, merong 2028 inaitawid. Ayan ang aabangan natin, mga kababayan. Itong mga kaibigan nating mga kakampings ay umaasa na sa 2028, muling babalik si Madam Leni Robredo. Okay, ito pa isang pinag-uusapan. Kung tatakbo si Madam Leni Robredo sa 2028, meron pong itinatandem sa kanya. At ang itinatandem po sa kanya, mga kababayan, ay walang iba kundi si Mayor Vico Soto. Bakit si Mayor Vico Soto? Kasi mga kababayan, tapos na po ang termino ni Mayor Vico Soto. Landslide po siya netong 2025 elections. Pangatlong termino. So it's either sa 2028 tatakbo siyang senator, tatakbo siyang congressman, o kaya sa mas mataas na posisyon. Hindi naman pwede sa presidente, bata pa si Vico Soto. So maraming tayong naririnig na sinasabi nila na ang itandem, na ang ipartner ni Madam Leni Robredo kung siya'y tatakbong presidente sa 2028 ay si Mayor Vico Soto, mga kababayan. Mabigat pong tandem yan. Parehas pong nag-landslide yung mga yan sa kanilang mga tinakbuhang posisyon ngayong 2025. At ang magiging kalaban nila pag nagkataon ay etong si Sara Duterte at etong si Mayor Isko Moreno. Magandang labanan to, mga kababayan. Ito na siguro ang kumbaga kung may dream team ang opposition, meron ding nightmare team. Dream team din. Etong grupo ng obstructionist, itong grupo ni Sara Duterte. Ngayon, ito tanong ko sa inyo. Leni Robredo, Vico Soto versus Sara Duterte, Isko Moreno. Kanino kayo boboto? Sino ang pipiliin ninyo na maging presidente at vice-presidente sa darating na eleksyon sa 2028? Katatapos pa lang ng eleksyon na naman pinag-uusapan natin. Hindi, mga kababayan, in advance na lang natin. Kasi ngayon pa lang nakikita ko na yan, dami na naglalabasan na kasi nga dahil sinabi nga ni Madam Leni, taitawid muna natin yung 2025 bago natin pag-usapan yung 2028. Ayan, naitawid. Ano ngayon na magiging pasya ni Madam Leni Robredo? Ayan po nga abangan natin, mga kababayan. Pero ngayon pa lang, gusto ko na mag-survey sa mga dito po sa nanonood sa ating YouTube channel. Siyempre, unang-una, maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, Batang Maynila to It's, mag-subscribe na po kayo para po sa mga latest na balita tungkol po dito sa politika sa ating bansa. So ngayon, sagutin po natin, i-comment po natin, kanino kayo kung sakali man sa 2028? Leni Robredo, Vico Soto o Sara Duterte, Isko Moreno? Sige nga po, paki-comment lang po dyan sa ilalim ng ating video. So, yun lang po muna. Abang-abang po tayo sa mga susunod pang updates dito po sa ating YouTube channel. Ingat po tayong lahat. God bless po.